Siguro yung ibang nagsasabi dito, no, nakakaramdam sila sa sarili nila na feeling ko kasi ako kupal ako ng magulang, no, kaya ipipilit ko na hindi, responsibilidad mo ko, alagaan mo ko kasi sino kung hindi ikaw, sino mag-aalaga sa akin, kahit pa naging kupal ako sa'yo, alagaan mo ko. No, you. May tanong dito, naniniwala ka ba na responsibilidad ng isang anak na alagaan ng kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda? Ang pangit lang ng word talaga na responsibilidad, no? Kasi maraming mga taong mabubuisit sa tanong na to, no? Dahil dun sa salitang responsibilidad. Kasi pag sinabing responsibilidad, kailangan mong gawin to despite the fact, no, na may mga magulang din naman talaga, no, na parang hindi sila nagbi-build ng relationship sa mga anak nila na, alam mo yon, pagtungtong nila sa edad kung saan matanda na sila, yung anak makakaramdam na gusto ko tang alagaan. Gusto ko tang alagaan pa. May mga magulang na hindi rin talaga deserve yung bagay na yun. Kasi may mga magulang na demonyo, pre. May mga magulang na kupal, at totoo yan. Oo, nakakalungkot, no, na pag nakakita tayo ng matandang walang kasama sa buhay, alam mo yun, nasan yung kamag-anak na ito? Sisisihin pa, no? Pinababayaan na lang. Nakakalungkot makita yun. Pero kailangan nating isipin din, no, na nakakalungkot din naman yung isang senaryo kung saan may isang tahanan, no, na may mga anak na hindi napupuno ng pagmamahal dahil may mga magulang na kupal. Marami rin. So para sa akin, no, pangit yung salitang responsibilidad. Feeling ko mas magandang tanong ikaw ba mismo gusto mo bang alagaan yung magulang mo? Diyan tayo makakuha ng mga tunay na sagot. Diba? Kasi ako gusto kong alagaan yung magulang ko kasi yung magulang ko nagsakripisyo para sa aming magkakapatid. Diba? Nagsakripisyo siya. Binigyan talaga kami ng pagmamahal at alam namin na sobrang laki ng paki niya sa amin. Sobrang paki niya sa well-being namin, 'di ba? At hanggang sa ngayon na matanda na siya, no, sinisigurado niya pa rin na nakakaramdam kami ng pagmamahal. Kahit pa kaya na namin magkakapatid, may kanya-kanya kaming trabaho, 'di ba? Kaya na namin yung sarili namin. Pinagluluto niya pa rin kami. Gusto niya pa rin, no. Ako nakabukod na, pero gusto niya pa rin na pumupunta ako sa bahay namin dati para kumain ng luto niya. Pero meron din ako kakilala, no, na ngayon wala na silang connection ng magulang niya. Ngayon pa lang, umalis na siya sa poder at hindi niya na kinakausap yung magulang niya kasi walang dinulot sa kanila, no? Sa kanilang magkapatid, bukod sa stress, bukod sa problema, bukod sa trauma, pre. Kasi ang nasaksihan nila sa household nila, no, bugbugan ng pamilya, pagmumurahan, malupit. At minsan yung galit sa isa't isa ng dalawang magulang na yun, no, nabubuntong pa sa kanilang mga inosenteng anak na wala namang kinalaman sa away nila, no, pero sa kanila rin nabubuhos. Tapos iba't ibang problema pa, di ba? Ang daming pinapasalo, ang daming demands and shit. Kaya ngayon, yung taong yun, buhay pa man yung magulang niya, malakas pa man, pero wala na siyang pake. Talagang tinigil niya na yung connection. Di ko alam, pero sabi niya, wala na raw lugar para sa pagpapatawad. Focus na raw siya sa sarili ng buhay. At ako, naiintindihan ko, pre. Diba? Naiintindihan ko yung ganung perspective. Nakakaawa lang siguro talaga kasi yung imahe. No? Kunwari, isang imahe ng matanda na merong anak pero nasa miserableng sitwasyon nung pagtanda niya kasi walang nag-aalaga sa kanya, walang kasama sa buhay. Pero minsan hindi naman humahantong sa ganung sitwasyon yung ibang tao nang wala rin silang personal na responsibilidad kung bakit sila nandoon ngayon sa puntong yan ng buhay nila. Kasi minsan itong pag-aalagang makukuha mo pagtanda mo, ina-earn mo, no, sa kung paano mo rin tinatrato yung mga tao na kapaligid sa'yo habang tumatanda ka. Doon ako naniniwala, pre, no? Habang may mga matatanda na masasabi nating swerte kasi may mga taong gusto mag-alaga sa kanila, di ba? Kailangan mo rin makita, no, na yung mga taong willing mag-alaga sa matanda na yan, naging swerte rin habang lumalaki sila, no? Kasi naaramdam sila ng pagmamahal, no? Na nagtutulak sa kanila, no, ng natural, hindi dahil sa utang na loob, no, kundi dahil mula sa pagmamahal, mula sa kagustuhan lang nila, no? Hindi responsibilidad. Gusto kong gawin to para sa iyo, ma. At sa tingin ko, yun yung tama. Yun yung dapat. Pero para saan lang naman yun, di ba? May ibang opinion yung mga tao dito na, hindi, dapat alagaan nyo pa rin yan, di ba? Kahit kinupal kayo, dapat alagaan nyo yan. Kasi sino mag-aalaga dyan? Well, ang dali sabihin kasi noon mula sa isang taong hindi nakaranas ng kakupalan siguro. Or siguro, yung ibang nagsasabi dito, no, nakakaramdam sila sa sarili nila na, feeling ko kasi ako kupal ako ng magulang, no? Kaya ipipilit ko na, hindi, responsibilidad mo ko. Alagaan mo ko kasi sino, kung hindi ikaw, sino mag-aalaga sa akin? Kahit pa naging kupal ako sa'yo, alagaan mo ko. Ako, agree ako sa sinabi ni TPC. Karamihan sa mga sinabi niya. Tama naman talaga yun. Hindi nyo obligasyon, no, mga bata dyan, makinig kayo sa mga kabataan, hindi nyo obligasyon yung magulang ninyo na alagaan paglaki ninyo. Again, ulitin ko, hindi nyo obligasyon, hindi nyo responsibilidad. Kung pangit yung pinakita niya sa inyo hanggang paglaki ninyo at hindi nila kinorek yun at wala silang balak humingi ng patawad sa inyo sa mga traumang binigay nila sa inyo na beyond
Hindi lang yung pamamalo, pagdidisiplina, okay lang, gets natin yun. Pero yung beyond trauma talaga, yung sobrang pang-aabuso, pang-gaslight, no? Naiintindihan namin kayo, huwag nyo nang alagaan yung mga ganyang klaseng demonyong magulang. May mga ganun talaga kasi, no? May mga especially sa magulang na 90s at 80s, yung mga ganyan, ang lalakas mang gaslight. Ang lalakas, mga babalik rin ka pa, yung tipong gano'n. Tapos, so gets natin yan, tama naman, hindi nyo obligasyon, pero kung maganda yung pinakita sa inyo at gusto nyo suklian, pwede rin. Kung pangit pinakita sa inyo pero gusto nyo pa rin suklian, pwede rin yun para sa ikaluluwag ng inyong mga puso, okay lang din naman yun, no? Wala sa pilitan yun. Stay cold.